Magandang hapon mga kabay. So meron pa akong approved repair dito. 39534 letter A. Ang model nito mga kabay ay dito 5811. Ayan. So ito yung 5 kilos jackhammer ng DeWalt. Puro tibag ito mga kabay. Wala po siyang butas. So ang papalitan lang dito mga kabay ay isang connecting rod. Ayan po. Tsaka dalawang o-ring. So tara mga kabay, samahan nyo po ako, kakabit natin. So ayan mga kabay. Nakalas na po natin yung lahat ng screw. So tatanggalin po natin yung handle. Iangat lang natin yung carbon brass. Ayan. Tapos tanggalin natin yung connection nya. Ayan. Tapos ito, kailangan din natin tanggalin to, yung papunta sa module yung mga kabay, para makalas natin yung buong handle. Tapos buksan natin ito. Ayan. Ito pa. Meron pa palang hindi nabuksan mga kabay. So ito lang yung hindi maganda rito mga kabay, dahil pag nagpalit ka ng connecting rod, lahat kailangan mong buksan. Pati armature, kailangan mong baklasin. Armature, tsaka yung spindle nya, kailangan din baklasin. So yun yung medyo matagal. Yung bis na connecting rod lang, ang dami mong bubuksan. So ganun talaga. Yun yung design niya mga kabay. Kailangan buksan mo lahat. Yan. Tapos dito naman mga kabay, pag kinalas nyo yung dulo, sisikwatin nyo lang siya ng flat. Ayan. Tapos tanggalin nyo ng yung ring nya. Gagamitan nyo lang ng pantanggal ng circlip. Ayan. Tapos pigain nyo lang, angat. Kung wala naman mga kabay, pwede yung matulis na ginagamit ko. Ayan, pag wala kayong circlip remover, pwede itong mga matulis na ganito. Sisikwatin nyo lang. Pero syempre dahan-dahan, dahil baka mawala yung bulitas. So 6 na piraso po yung bulitas nito. Kailangan huwag magkulang. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 na bulitas. Tapos pwede mo na itong, kung di madala ng hawak, sikwatin nyo. Ayan. Ayan. So nakalas na natin. Ganito din ang gagawin mo dito mga kabay sa pagtanggal. Circlip remover pa rin. Ayan. Meron po siyang ring dito. Ayan. Yung lock. Ayan. So pagbalik, ganun din po ang gagawin nyo. Tanggalin muna natin yung armature mga kabay. So, kailangan makalas dito. Yan. So pagkalas ito mga kabay, alug-alugin nyo lang hanggang aangat. So maganda to mga kabay, dahil nalinis ko na pala ito. So hindi na natin kailangan linisin. Ayan. Malinis na po yung. So pagtanggal ito mga kabay, yan, hugutin mo lang. Tatandaan nyo lang yung kung paano siya nagkasunod-sunod. Ayan. Yan po yung forma niyan. Bakal mauna, plastic, spring. Yan po yung itsura niya. Para hindi kayo mahirapan mga kabay, huwag nyong kalasin yan. Kaya mo siya nakaganyan. Kunin lang natin yung piston, dahil dito natin ikakabit yung o-ring. So ito yung piston nya. Tapos tanggalin din natin yung striker. Ayan, tataktak nyo lang. Yun. Yun yung striker. Yun yung kakabitan natin ng bearing. Bearing. O-ring. Ayan mga kabay. So sa pagkalas ito mga kabay, ayan. Yung kanyang connecting rod. Sikwatin nyo lang ito. Yan. Dahan-dahan lang mga kabaya, kasi plastic lang to.
nababali din yan. Ayan. Tapos sundutin nyo yung pin. Tanggalin nyo yung luma. Ayan. Kabit natin yung bagong connecting rod. Ayan. So hindi naman po yan magkabaliktad dahil yung sa piston ay maliit yung butas, yung sa crankshaft malaki. So ayan, tutusok mo lang ng ganon. Balik nyo yung pin. Ayan, tapos yung lock. Yun. Tapos sikwatin nyo yung lumang o-ring. Ayan. Kakabit natin yung bagong o-ring. Ayan, ganun lang mga kabay. Tapos yung sa striker, ganun din. Sikwatin nyo lang yung lumang o-ring. Ayan. Tapos kabit yung bago. So pwede na nating ibalik yan mga kabay. Pero syempre, kailangan mo ng langisan. Ayan. Tanggalin muna natin ito. Grasahan pala, hindi langisan. Mamaya na yung langis pag nasara na. Ayan. So sa paglagay nito mga kabay, ganyan lang. Sunod-sunurin nyo lang. Siyempre, unahin nyo yung striker. Lagyan mo natin ng grasa dito. Ayan, tapos yung striker, lagyan natin yung yung gilid. Tapos ang forma niyan mga kabay pag pinasok pa ganyan. Ayan. Tapos cylinder din, lagyan natin. Piston kit pala, hindi cylinder. Tapos pagpasok niyan mga kabay, ganun lang din. Yan. Tapos wag nyo lang isagad para pagpasok nyo sa crankshaft dito, ganun yan, hindi kayo mahirapan. So lagyan mo lang ng grasa. Tapos dito. Ayan. So pwede mo nang ilagay yan mga kabay. Pwede na natin siyang isuksok. Ayan. So sa paglagay niyan mga kabay, ganito lang. Ayan. Kasi hindi ko na siya ginalaw, pero ilalaglag natin yan dahil meron niyang papasukan. So yan mga kabay, lalagyan na natin. So ikot-ikot nyo lang. Yan. Tapos paluin nyo lang to. Pero bago nyo paluin mga kabay, kailangan nakapantay siya. At alam mo nang nakapasok yung kanyang plastic, yung o-ring. Ayan. So pag binalik mo mga kabay, ganun din ulit, gamit ka ng circlip remover. Ayan. Tapos tutulak nyo yung circlip. Ayun, pag tumunog, ibig sabihin pumasok na po yan. Ayan. Tapos yung connecting rod, ayan, kailangan nakaganyan yung forma para pag tusok nyo dito sa crankshaft hindi kayo mahirapan. Ayan. So ilalagay na natin yung crankshaft mga kabay. So ayan, ilagay ko na yung crankshaft. So lalagyan na natin ng grasa dito. Yan. So tama na yan. Ganyan lang kadami. At syempre babalik natin yung armature. Yan. Kung paano nyo kinalas mga kabay kanina, ganun din po yung forma nya. Yan. Tapos ating i-screwhan mga kabay. So ayan na mga kabay, na-screwhan na natin. At syempre huwag nyo kalimutan yung baffle nya. Yan. Tapos i-screwhan din po na. So ayan mga kabay, na-screwhan na natin. Next yung field coil. Yan, sasalpak mo lang pag ganyan. Tapos screw. So ayan, na-screw na po natin. So okay na. Lalagyan na po natin ng langis. Ayan. Uy.
Dulas man. Nasubrahan sa bilis. So ayan, lalagyan na natin ng langis mga kabay. So isasara na po natin yan para hindi matapon. Ayan. Tapos ang sunod natin ikabit ay yung kanyang handle. So ayan mga kabay, kakabit na po natin yung handle nya. Ayan. So lalagyan lang natin ng screw. Ayan. So ayan, ilagay na po natin yung handle mga kabay. So ang sunod na ay yung takip. Ayan. Panghuli na yung sa may takip ng spindle. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos yung sleeve nya. Tapos yung bulitas. Ayan, lalagay nyo lang dito. Yung 6 na piraso. Ayan. Kailangan may grasa mga kabay para hindi malaglag. Ito may grasa na kaya hindi ko na nilagyan. At syempre yung spring. Yan. Tapos eto. At yung kanyang lock. Yan. So madali lang yung paglagay ng lock. Ayan. So ayos na. Tapos yung cap, tutulak nyo lang. Ayos na. So ilalagay na lang natin yung takip. Ito. Yan. Tapos yung lever nya. Sa kabila. Yan. So ayos na mga kabay. Pwede natin i-test. Testing natin. Para malaman natin kung gumagana, lagyan natin ng bala. Tapos, syempre testing natin. So ayan mga kabay, natapos yung ating repair. Pinalitan lang po natin dito sa Dito 5 811 na jackhammer 5 kilos, dalawang o-ring, tsaka connecting rod. So maraming salamat mga kabay sa panunood. At pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa iyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye-bye.